The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from the towns. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick. When it was evening, the disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already late. Dismiss the crowd so that they can go to the villages and buy food for themselves." Jesus said to them, "There is no need for them to go away. Give them some food yourselves." But they said to him, 5 loaves and 2 fish are all we have here." Then he said, "Bring them here to me." And he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. And they picked up the fragments left over, 12 wicker baskets full. Those who ate were about 5,000 men, not counting women and children. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Earlier, I said, that at the end, you will miss the people you share your meal with, not the food you eat. Darating ang araw, ang mamimiss mo yung kasalo. Hindi talaga kung anong pinagsaluhan. Kung inyo pong alalahanin, gugunitain ang mga okasyon ng mayroong tawanan, ang maalala mo kung sino ang kasama mo sa table. Pero kadalasan, hindi mo naalala kung anong inyong kinain. Bakit? Ang mahalaga ay relasyon, hindi ang pagkain. Tayo mga Pilipino, sabi nga, kahit magdildil ng asin, malakas ang tawanan natin. Basta maayos ang relasyon. Pero kung magkakaaway, kahit crispy pata ang nasa harapan, walang gustong kumuha. Mahalaga yun. Kaya nga, pag pinagdadasal natin ang Ama namin, ano sinasabi doon? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang unang pagbasa, the first reading reminds us of what is important. And we are being asked, why spend money on things that don't satisfy? Why spend money not on food? Kasi ang hinihingi mo araw-araw, bigyan mo kami ng kakanin. Pero pag may pera ka, inuuna mo gadgets. Inuuna mo ang higit, ang mga bagay na hindi higit mahalaga. Di po ba, anak? Hindi naman sinasabi sa Ama namin, bigyan mo kami ng bag. Bigyan mo kami ng sapatos. Di po ba, ano? Hindi. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Pag ikaw ay na-hospital at pinagbawalan ka ng iyong kakainin, bawal po yan, may pag-asa ka pa. Pero pag sinabi ng doktor, kahit ano, pwede na, malapit ka na. Malapit ka na.
Lalong-lalo na pag ikaw ay na-confined at kahit ano pinapakain sa iyo, sadyang malapit ka na. At pag hindi ka na nakakakain, nabubuhay ka na lang sa dextrose, mas malapit na yon, di po ba, no? Pag dextrose na lang. At pagdating ng araw, ang meron ka na lang ay oxygen. Di ba, no? Ngayon, di ka naman nagbabayad ng oxygen. Libre. Pero pag nakasakit ka, yung oxygen na hihingayin mo, babayaran mo. Per tangke. Di ba ba, no? Per tangke. Bakit? Kinakaligtaan natin ang ating kalusugan. Forgetting what is really more important is our health. Kalusugan ang mas mahalaga. And 90% of our sickness is brought about stress. 90% of our sickness is brought about by stress. Kaya iwasan niyo yung mga taong stress. May mga mukha, stress ka eh. Pag nakita mo, di po ba na? Iwasan mo na. Mga minamahal na mga kapatid, you ask yourselves, where do you spend your money? Where do you spend your money? And sometimes we spend on money, our money on things that don't really satisfy. And I have said this many times. Many of us will buy things we do not need just to impress the people we do not like. We buy things we do not need just to impress people we do not like. Di ba ano? Para lang sila mainggit sa iyo, kuno. Di po ba ano? Hindi. Kaya nga, sa second reading, tinatanong, ano makapaghihiwalay? What can separate us from God? And the simple answer is our own sinfulness. Our own sinfulness. Kaya tayo naghihiwa-hiwalay. Ayaw natin magsalo-salo. Kasi sa ating mga pangit na ugali. Mga minamahal na mga kapatid, darating ang araw, wala ka ng kasalo. Wala ka ng kasalo. Sa ano kadahilanan? Hindi ko alam. Baka inaway mo lahat. Di po ba, no? Kaya ang mga kasalo mo, yun na lang caregiver sa iyo na galit rin sa iyo. Di po ba, no? Galit rin. Kasi kung hindi maayos ang ugali mo, talagang walang magtatagal. Mga minamahal na mga kapatid, habang maaga, ayusin natin. Ayusin natin. Kaya nga, kahit sa ating buhay panalangin, ang mahalaga ay ano? Ang Eucharistia. The apex and the summit of our Christian life is the Eucharist, where you can eat and drink without money. It is God who invites us to partake in the table, not because we are worthy, but because God is good. Habang ikaw ay pwedeng makisalo, makisalo ka. Sapagkat hindi habang panahon, pwede kang makisalo. Kung naalala nyo sa Ebanghelyo, inimbitahan lahat. Pero nang lumabas, yung nag-imbita at may nakitang hindi maayos, sinipa. Pinalabas. Pinalabas. Sapagkat sa ayaw at gusto natin, meron tayong responsibilidad. Ang problema natin, mahilig tayo sa libre. Di po ba, no? Marami sa atin mahilig sa libre. Kahit yung mga seminarista namin, ang hilig sa libre. Ano pa? Kumain kami.
Siyempre, budgeted ang pagkain namin. Oh. Hindi ko sinabing ako magbabayad. Kasi alam ko, pagsasamantalahan ako eh. Ano po? So, sabi ko, kung anong budget nyo, i-order nyo. O lahat. Ha? Lahat. Kung ano lang. Kahit, pag siya, ba't wala kang drinks? Tubig na lang, Father. Ano po? Yun lang. Ano po? Nung pagkatapos namin kumain, nag-order ako ng dessert, tuwan-tuwa. Ano po? Nung babayaran ko na, sabi ng waitress, Father, binayaran na po. Sabi ko, sino nagbayad? Yung po. Ano po? Di, syempre, kaway, di po ba? Kaway. Thank you. Sabi ng mga seminarista, sayang. Yan ang mga problema, mga mapagsamantala, di po ba? No? Pag libre talaga. Sino sasama? Magkano? Libre. Sasama lahat. Pero pag may bayad, di ako pwede. Hindi ako pwede. Di ba? Totoo? Pagkasalan, luwag ang simbahan. Sikip ang reception. Pag tinanong mo ang binyagan, kamusta ang binyag? Di masarap ang handa. Tayo mga Pilipino, pagkain lang ang mukha. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid. Hindi lahat libre. Kaya nga, magandang pagtunan ng pansin ito. Kung kumakain ka ng libre, huwag kang magrereklamo. Di po ba, no? Kain tayo. Saan? Sa Jollibee. Ay, ayaw ko. Diba? Hindi naman magbabayad. Diba ba, no? Hindi naman magbabayad. Pag nanliligaw, magaling manglibre. Di pa ba, no? Ha? Yung mga lalaking nanliligaw, magaling manlibre. Bakit pag nanliligaw, may pera? Pero pag pinakasalan na, wala nang budget. Di pa ba, ano? Ha? Lumabas ka dyan sa tapat ng landmark. Di ba? Paglabas ninyo, pagtawid nyo, ang dami nakamotor dyan, dami nakamotor. Inaantay yung mga kadate. Alam mo kung sino nanliligaw pa lang. Bakit? Sinasalubong. Sinasalubong. Ha? Yung mga nililigawan. Diba? Yung asawa, alam mo na kung sino. Bakit? Paglabas ng kanilang asawa, hindi sinasalubong, ini-start ng motor. Ha? Takal mo, kanina pa ako dito, di ba ba? No? Ha? Oo, totoo yun. Minsan tumatayo ako doon, pang homily. Ano pa? Bakit? Mga minamahal na mga kapatid. Sa ayaw at sa gusto nyo, ang katotohanan na ano, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, the family that prays together, stays together. Pero sinabi din niya, the family that eats together, stays together. Kaya kung sinong kasalo ni Mister kadalasan, may nangyayari. Kaya Mrs., pag hindi ka madalas nakasalo ni Mister, mag-iingat ka. Huwag kang maniwala. Hindi move it yun. Hindi move it. Ano po? Ha? Hindi angkas yan. Baka naangkasan ka. Hindi po ba? No? Why? Because we never share meals with enemies. Take note, we never share meals with enemies. But even enemies reconcile because of their meals. Tandaan ninyo, hindi tayo nakikisalo sa ating mga kaaway. Pero ang magkakaaway, nagkakasundo pag sila'y nagsalo-salo. Kaya mga magulang, kung hindi nyo kasalo yung mga anak, may problema kayo. Hello? Kung hindi nyo kasalo ang inyong mga anak, may problema kayo.
may problema ang pamilya ninyo. Kung hindi mo halata, malapit na. Puputok ang problema. Kung hindi kasalo ang mga anak. Kaya pinapahalagahan ng Diyos ang salo-salo. Sapagkat nagkakasundo sa hapagkainan. Kanina kinukwento ko, dahil na-assign ako sa bagong baryo, sa Caloocan, sa Pugad Baboy, kung saan doon nagsimula ang pagpag. Hindi pa na ikukwento. Pagpag na kinakain namin. 1993. Ang Pugad Baboy, hindi comics. Tunay na lugar. Ano po? Ha? Sa gabi, mangangalakal kami. Pupunta kami sa mga restaurant. Kukunin namin yung mga tira-tirang pagkaing tinapon. Pipiliin namin yung pwede pang kainin. Huhugasan lang yung mga pork chop na may natitira, mga chicken na may natitira. Ano po? At priprituhin lang. At kakainin bukas. Yun ang pagpag. Pinagpagan mo. Di po ba, no? Well, parehas lang ang lasa. Ang hindi ko kayang kainin, yung sinangag. Kasi alam ko kanin yun nahinugasan di po ba, no? Ang hirap. Pero, isipin mo, ikaw, masarap ang kinakain mo, nagrereklamo ka. Yung mga bata, wala lang hotdog, wala daw ulam. Di po ba, no? Mayroong itlog, may sinangag, ano pa? Ha? May corned beef, wala lang hotdog. Ano sabi? Wala tayong ulam. Ha? Ano tawag mo doon? Ito nga, minsan, ang pinagsaluhan namin, meat-chow. Meat-chow. Paano ko nalaman? Pagdating ko, oy, may bagong lutong kanin. Ay, may bagong lutong ulam. Parang corned beef. Inalo ka. Kain, brother. Kain. Di po ba, no? Nakikitira ka doon di kumain ka. Di po ba, no? Pagsubo mo, ang problema, hindi lasang corned beef. Naglalaro ang utak ko. Ano kaya ito? Kahit anong lunok ko, ayaw talaga sumama. Ano po? Di po ba, no? Kasi, alam ko hindi corned beef Nagluluha ako. Kasi kahit anong lunok ko, ayaw talaga sumama. Kung iinom ko ng tubig, dadami. Di ba, no? Ang tagal ko. Pilit kong inunguya. Ayaw talaga. Sabi ng katabi kong bata, Kuya, akin na lang yan. Ay, salamat sa Diyos. Di po ba, no? May kumuha. At least, hindi ko tinapon. Di po ba, no? At tumayo ako, kunwari, maghuhugas, minumog ko na lang. At nakita ko sa basurahan, may bagong bukas na dilata. Ay, at least bagong bukas, di po ba, no? At least hindi pagpag, di ba? Sinisipa-sipa kong ganyan. Umiikot yung latat. Meat chunks. At least meat chunks. Hindi corned beef, meat chunk. Ang problema, ang brand, pedigree. Kaya mabait ako sa aso. Ano ibig ko sabihin? Marami sa atin, maayos ang kinakain. Marami sa atin, madami kinakain. Marami sa atin, masarap ang pagkain. Ang aking tanong ay, lahat ba nagdadasal bago kumain? Hello? Lahat ba nagdadasal bago kumain? Hindi tinuturuan ng mga magulang magdasal ang mga anak bago kumain. Kaya iniisip ng anak, lahat yan ay libre. Because we have failed to be grateful, our lives become miserable. My dear friends, my brothers and sisters, I assure you, time will come
you have nothing to eat because you cannot eat. Second, there is something you can eat but you can never taste it. Nakakakain ka pero wala ka ng panlasa. Hanggang pagdating ng araw, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakakain. At dextrose ka na lang. Hanggang oxygen ka na lang, malapit ka na. Ang mahalagang tanong ay, habang ikaw ay malusog, nagpapasalamat ka ba? Habang ikaw ay malusog, nagpapasalamat ka ba? Simple lang naman yun. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Simple lang. Simple lang. Because we are called to be grateful. Inuulit ko, darating ang araw, hindi mo mamimiss ang pagkain. Ang mamimiss mo kung sino ang kasalo. Huwag mong antayin ang araw na yon kung saan iluluha mo ang mga pagkakataong sinayang mo. Amen. Ang sekreto po ng mahabang buhay ay maraming birthday. Ano po? So damihan ninyo. Ano po? Celebrate your birthday. Eat while you can. Ano po? Eat while you can. Ha? Habang nakakakain, kumain. Ano po? Sapagkat darating ang araw, hindi ka na makakakain. Ang mas malungkot, wala nang kasalo. Ano po? Eat. The family that prays together stays together. But it is also true, the family that prays together, eats together, stays together. Parents, simple lang naman yan. Teach your children to pray before meals. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Because every day as we pray the Lord's Prayer, we say, give us this day our daily bread. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, in the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.